Binubog ka muna ni... Michelle. Sino Michelle? Michelle D. Paano kanya binubog? Pinatayo ako niya, tapos sinikmurahan ako, sabi niya, akin na. Sabi niya sa akin, para matapos ang ano natin, usapan akin na yun. Tapos sabi ko, ma'am, wala po sa akin. Pag sabi ko wala, titirahin na naman niya ako. Binugahan niya ako ng alcohol, buong katawan ko, pati mata ko. Tapos hinawakan niya dito, tinusok mata ko ng dalawang dalirit niya. Showbiz news naman tayo. May sagot na ang kampo ng actress beauty queen na si Michelle D sa mga paratang laban sa kanya at sa dalawa pa niyang kaibigan na sina actress Rian Ramos at beauty pageant title holder na si Samantha Panlilio kaugnay ng illegal detention at iba pang kaso. Sinapak po niya ako dito. Medyo nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang, walang bisis. Isang personal driver ni Rian Ramos na nagngangalang Bonifacio Baro ang nag-akusa sa kanya at sina D at Panlilio, kasama pa umano ang dalawang bodyguard ni D ng pag-torture at illegal detention sa loob ng 3 araw. Secondly, based on the interviews of Mr. Baro which were released on television yesterday, his allegations of mauling/physical injuries and illegal detention is not only physically impossible but incredible. According to Mr. Baro, he was detained and mauled for 3 days, starting January 17 to January 19. However, records would show that Michelle D was in Iloilo on January 17 and was able to go back to Manila on the 18th. Ayon sa abogado ni D na si Attorney Maggie Abraham Garduque, physically impossible at incredible umano ang mga aligasyon ni Baro. Giit ng abogado ni D, nasa Iloilo raw ang beauty queen actress noong panahong sinasabing naganap ang insidente. On the 19th, records likewise would show that Mr. Baro was already in the Makati City Police Station for inquest investigation. As a matter of procedure, he was brought to Hospital ng Makati for medical examination before incarcerated in said station. No signs of said mauling was seen during his medical exam. Records would show even plane tickets ni Michelle. Tapos there are also postings, mga pictures na nasa Iloilo si Michelle during that time and she attended Miss Iloilo. So for the whole day of January 17, nandun talaga siya and she just went back to Manila ng January 18. Okay. Sa reklamo at salaysay ni Baro bago umano ang di umano'y detensyon at pananakit, inakusahan di umano siya ng pagnanakaw ng angpaw na naglalaman ng mga sensitive photos o materyales. Mariin niya itong itinanggi. Tumapit sa akin si Ma'am Rian. Sabi Ma'am Rian sa akin, ibigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, ma'am, wala po. Wala akong maibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Dahil dito, ikinulong daw siya sa kondo ni Ramos, sinaktan at pinilit umamin sa loob ng 3 araw. May narinig ako na katapusan nila ako. Tapusin mo sa buhay ko. Kaya tumalon ako. Dagdag pa ni Baro, nang marinig umano niya ang planong pagpatay sa kanya, doon siya tumakas at tumalon mula sa bintana ng unit ni Ramos sa 39th floor. Sa 39th floor. Ang pagtalong ko, pag-dive ko ng 39th floor sa bintana sa kusina. Basta't nag-dive lang ako. 25th floor, sabi ng guard. Opo, may nawakan po ako na lubid. Nung nakawag po ako sa lubid, bukas po yung 25th floor, nakapasok po ako sa may kwarto, may kusina ng mga babae. Parang kwarto siya. Doon ako dumaan. At po pagbaba ko, mayroon na po nakabang doon yung OIC. Tapos yung bodyguard niya. Yun, dinampot ulit ako, inakyat ako sa taas ulit. Nauna di umanong nagsampa ng reklamo ang kampo ni Ramos laban kay Baro, ngunit ito ay dinismiss ng piskalya. We took recognition of the case kasi may timbang. Una, yung he was detained for 3 days. Tapos, physically, sinaktan siya. Kung ang ebidensya ay nagbibigay para sampahan ng isang kaso, itong mga nasa likod ng krimen na kanyang binabanggit ay gagawin natin. Ngayong Huwebes, bumalik si Baro sa tanggapan ng National Bureau of Investigation upang magbigay ng karagdagang salaysay. Ayon kay NBI spokesperson na si Palmer Malyari, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa management ng condominium ni Ramos para sa CCTV footage, gayon din sa mga telco para sa posibleng ebidensya. The moment a subpoena is sent to a person being complained or responded of a particular case, is that we would like
the confrontation to be done at a time na meron ng ebidensya. Kasi the reason for the subpoena is for them to be notified of the nature of the investigation being conducted by the NBI and the type of evidence collected. So yun yung unang-una. Pangalawa, for them to be given the chance to explain their side. Kasi karapatan din naman nilang magbigay ng kanilang paliwanag dun sa reklamong ibinigay sa kanila. So yung subpoena may come on a later date, malamang. Ganun po. That's high